Ito din po si Senator Raffy para makibahagi po sa ating usapin ngayon. Senator, baka meron po kayong opening statement. Comsec, alam niyo po, mga mahal namin panauhin. Send commitment to do so. Kasi nga po, Mr. Chair, sa ibang bansa, yung mga government station, TV station, yun yung palaging nangunguna dahil yun ang pangunahing pinagkukunan ng mga information ng taong bayan nila. Dito sa atin, PTV4, pasensya na, galing ako dyan noon, bulok. Walang nanonood, may equipment. Yung mga tao, demoralized kasi nga, mababa ang sweldo, tapos contractual for so many years na nagtatrabaho, walang benepisyo and all. So, hopefully that should change. Siguro mga unang linggo pa lang namin dito, si Senator Raffy Tulfo, wala na siyang binanggit kung hindi ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa PTV4. Katunayan po, meron din siyang bill, hindi nga lang po sa akin napunta to, sa ibang committee napunta. Ito pong directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation that the alleged anomalies, mismanagement, and corrupt practices prevalent in the state-run Philippine Television Network Incorporated PTV4, including but limited to non-increase of employee salaries for the past 15 years, irregular composition of the board of directors, and misuse of funds. Hindi nga lang po sa akin ito napunta dahil sa Blue Ribbon, pero nagpapasalamat po tayo dahil nandito din po si Senator Raffy para makibahagi po sa ating usapin ngayon. Senator, baka meron po kayong opening statement. Maraming salamat, Mr. Chair. At that time, iba pa yung management noon when I filed that bill. And I'm happy to inform everybody na nagkaroon na ng palitan ng management and si Ms. Ana Puod na ang general manager. And I'm hoping na ayusin mo yung mga problema because I know you personally masipag ka na empleyado. I used to work with her sa TV5 at nakita ko naman yung kasipagan talaga ni Ms. Ana Puod. Yung last hearing natin, nabanggit nyo na wala ng tali yung mga silya. Kasi last time, yung pinimbestigahan niya, Mr. Chair, yung mga silya nakatali sa cabinet kasi nanakawi ng mga kasamaan doon kasi kulang sa silya. Naayos na yun. Okay, tapos meron pa yung mga kisame, tapos yung parking, and I would assume lahat ayos na, saka yung mga sweldo. So, yun, Mr. Chair. And so far, so good. Mukhang na-address na ng issue. Meron pa bang issue na hindi pa na-address na nabanggit ko doon sa resolution? Nakita niyo yun? Opo. Meron pang hindi mo naayos. General Manager? Good afternoon, Your Honors. Well, right now po, we are processing the regularization of our employees because 2005 po nung huling nagregular ang PTV. So may mga contracts of service po kami na who have been with us for 20-25 years na hindi pa po sila nare-regular, and we are just waiting for the approval of the Civil Service Commission so we can begin the process of regularization again after 20 plus years. So that's one of our major projects po before the end of this year. And also since next year po, February, is the 50th year of PTV. So isa pa po yun sa mga pinaghahandaan namin because hopefully by that time, yung aming pong plano na maging number 2 sa buong Pilipinas and hopefully maging number 1 ay maumpisahan na po namin. So very ambitious projects po on the pipeline for PTV, and of course, if to be able to do those things po ay much needed help po in terms of financial and also po sa iba pang mga bagay para po maumpisahan namin yung mga proyekto na tinatarget po namin for PTV. So, bala po pang talunin ng TV5 kasi sabi mo, hopefully, maging number 2. Okay. Anyway, of course, that's your... Actually, sir, Your Honor, that's the dream of the President. He informed us of his desire to make PTV the number 1 TV station po in the Philippines. And why not? I mean, it's a beautiful project po na pagtatrabahuan at hindi mo masama mangarap, and I think with the capability of the personnel of PTV at saka yung suporta po ng Senado, ng Kongreso at saka ng administrasyon po ni Presidente, I'm very positive that we can do that. Siyempre hindi ko po gustong magmayabang, but all hands on deck po so that we can do that. I'm sorry po dun sa mga ibang station kasi ganun po ka-sharp yung aming goal, but that's our target and our intention po is to be number 2 and to be number 1. Yan, nilalaksan ko na po yung boses ko. 101% commitment to do so. Kasi nga po, Mr. Chair, sa ibang bansa, yung mga government station, TV station, yun yung palaging nangunguna dahil yun ang pangunahing pinagkukunan ng mga information ng taong bayan nila. Dito sa atin, ang PTV4, pasensya na, galing ako dyan noon, bulok. Wala nanonood, may equipment. Yung mga tao, demoralized kasi nga, mababa ang sweldo,
tapos contractual for so many years na nagtatrabaho, walang benepisyo and all. So hopefully that should change. Dahil ang purpose naman talaga ng PTV4 is para iparating yung mga programa ng ating gobyerno, far-flung provinces. Kasi ilang bang station nga ng PTV4? Yung radio and TV? Right now po, we have 16 stations nationwide. Tapos meron po kaming 6 na digital transmitters pa. And we're looking at putting out 60 total po sa buong Pilipinas. So, mababa pa po yan kumpara doon sa GMA tsaka sa iba pong network. But hopefully with the funding po from the national government, mas makapagtayo po kami ng mas marami pa pong facility. Yung infrastructure po napakahalaga para yung coverage po ng PTV ay maging 100% po nationwide. Kasi kung wala po kaming hardware, wala po yung tower, wala po yung transmitter, kahit ano pong baguhin namin sa content, ay hindi naman po makakarating sa mga Pilipino. So, dapat po magsabay po yun. Yung naasikaso po yung welfare ng mga empleyado naming mga magagaling at saka dedicated. And at the same time, yung physical infrastructure po namin ay mapondohan para po yung mga tower po at saka transmitter na dapat po naming matayo at mabili ay nandyan na rin po. Okay. Madalas ko manood ng mga programa sa PTV4. Ang isang napansin ko lang, maraming replay. Baka pwedeng mga bago naman papalabas nyo, lalo na tungkol sa mga ginagawa ng Presidente, yung kanyang pag-distribute ng mga bigas sa iba't ibang probinsya. 3 beses ko natin napanood, ulit-ulit na lang. Maglagay ka ng mga bago, tapos pag merong mga cabinet meeting, kung pinapayagan kayo, why don't you cover that? Kasi importante yan para malaman kung ano na pag-uusapan sa cabinet meeting, ano yung mga direktiba ng Pangulo sa kanyang mga kabinete. And we need to know about that. So, bakit wala ako napapanood na mga palabas tungkol sa mga meeting ni Presidente sa kanyang mga gabinete? Nung nag-assume po ako nung June, sabi po dun sa study, 70% po ng content ng PTV ay replay. And so far po, recently, just last month, nag-launch po kami ng 14 na bagong shows. And we're planning to do more. Ang binabago ko pong grid ay mula 5 a.m. hanggang 12 midnight. At hopefully po makapag-introduce kami ng mga 40-50 bagong programa. Plus, ang PTV po kasi aside dun sa main channel na PTV number 4, meron pa po kaming 3 channels na kailangan po namin baguhin din yung programming nun. So, syempre po, nababagalan po ako sa sarili ko, pero kilala niyo po ako, Senator. Mabilis po akong gumawa ng show, but hopefully po, yung 20 po na nagawa na namin ngayon ay madagdagan pa po namin ng kahit 30 pa po in the next few days. But of course po, you have to understand na we need additional money po to come up with content kasi kahit po sanay po ang gumawa ng content at a very low cost, kailangan pa rin po ng konting puhunan para po makagawa ng mga bagong programa. Kaya yun po, ang hinihingi po namin ng tulong, madagdagan po yung pera po ng PTV. Kasi right now po, ang binigay lang po sa amin, yung na-approve po ay 128 million, just enough for the operating expenses po. Pero wala po kaming pangkapital at saka panggawa po ng mga bagong programa. So, kailangan po namin talaga ng tulong nyo. And at the same time, hindi lang po yung panggastos ng bagong show, kung di po makapagpasahod po kami ng mas maayos at saka mabigyan po ng magandang work condition yung mga kasama namin. Kasi kahit po anong galing po ng mga kasama ko, kung hindi po sila nabibigyan ng magandang compensation, hindi po kami makaka-attract ng mas magagaling pa pong mga tao sa creatives, sa production, para po mag-join po sa PTV. Dahil of course po marami pong nawalan ng trabaho po sa ABS-CBN saka sa ibang channel. Hindi po namin sila ma-attract if we do not have the money to pay them, right? So, pera po talaga. Yun po ang primary na tulong po ng kailangan po ng PTV. Diyan magaling si ating Mr. Chairman, Robin Padilla. Kailangan daw karagdag ng budget. Baka pwede mong ilakad na madagdagan ng budget ng PTV4. Senator Rafi, napakaganda po nung sinabi ni Ma'am, ano? Kasi ang tama po yung sinabi kanina na dapat kayo mag-number 1 kasi gobyerno kayo eh. Wala akong alam na bansa na hindi sinusuportahan ang kanilang government channel. Lalo na noong mga panahon ngayon, sangkaterba ang fake news. Dapat kayo ang namamayagpag. Opo. Siguro suportahan po namin kayo pagdating ng inyong budget hearing. Siguraduhin po namin andun kami para siguro naman dapat sa dinami-dami ng naririnig namin na confidential funds. Dapat siguro meron din kayo siguro. Hindi kayo bibigyan ng confidential funds. From there, siguro mabigyan din kayo. Dapat, di ba meron kayo dapat pondong gagaling sa Presidente? Ma'am, apo. Yes. Your Honor, yung ina-appropriate po sa JA, yun po yung napupunta sa amin. Subsidy po. 100 lang? 100 magkano po ulit? 128 million po. Yun po ay para po doon sa 128 million. Samantalang ibang network, billion ang budget nila. Ito,
Sige po, sige po, sige po. Babalik po si Senator Rafi pag-uusapan natin yung budget nyo. Sa ngayon po, meron po pala kayong 125,159,000. Tama po ba? Tama po? Yes po, Your Honor. Opo, sa lahat na po yung sweldo, programa, lahat. Mr. Chair, magandang Sige hapon po. po. Ika-clarify lang po namin, yung pong nare-receive po ng PTV4, ng PTNI from the national government is in the form of subsidy. Dahil po ang PTV4 is intended to be income generating, so may support lang po dapat ang national government through the subsidies na nakapaloob po sa ating general appropriations. And then idagdag lang din po namin, sir, na yung tanong po kasi ni Senator Tulfo kanina kung bakit ang PTV4 wala pang masyadong coverage po yata ng news tungkol po sa mga activities ni President. Ang PTV4 po ay isa sa mga attached agencies ng Presidential Communications Office. Opo. Kasama din po ng PTV4 at saka IBC ang RTV o Radio Television Malacanang na sila po ang primary coverage team ng mga activities po ng President. But meron pong arrangements between PTV4, IBC and RTVM na kapag may mga special coverage activity for the activities of the President, nakastream po ang news and coverage sa PTV4. So on a case-to-case basis po, nakakapag-live coverage din naman po somehow ang PTV4. Yan, sir. Salamat po, ma'am. Pero siyempre, kailangan pa rin ng puhunan yan. Opo, gusto nga niyo, ma'am Annalisa, maging number 1 o number 2. Pero kung wala naman kayong infrastruktura, wala kayong mga antena, wala kayong mga transmitter, paano yun? Siguro kailangan doon ng atensyon. Di ba, ma'am? O bago tayo umikot sa budget, pag-usapan muna natin itong bill ni Ma'am Loren Ligarda. Sabi po kasi ni Senator Loren, gusto niya magkaroon ng transparency sa mga nangyayari sa inyo. Meron po ba kayong presentation? Sino po ba ang unang magsasalita bago po tayo magkatanungan? Meron po ba kayong presentation sa una? Tungkol sa bill na to? Nabasa niyo po yung bill. Ano pong masasabi po ninyo dun sa bill? Kasi marami po tayong reklamo na natanggap dito. Marami pong reklamo. Nirereklamo ng mga tao yung board of directors ninyo. Mr. Chair, sir, Saan galing yan? ako po. Okay. I'd also like to acknowledge the chairman of the board of directors of PTNI is also with us, Mr. Ben Herbanikid po. Magandang hapon po, Sir Banikid. Magandang hapon din po, kagalang-galang ng Senator. Okay, wala pong gustong magbigay ng komento tungkol dito sa mga reklamo na natanggap po. Kaya po nagkaroon ng bill na to dahil hinihingi po ng Senado na magkaroon po kayo ng transparency kung bakit maraming nagrereklamo na nagkakaroon na ang singalot ang mga tao. Hindi sila pabor daw sa board of directors at ang board of directors parang nagkakaroon ng pagtatalo sa general manager. Ano po ba ang katotohanan? Kailangan malaman po natin ang katotohanan. Sir, Ma'am Annalisa, kayo na po ang mauna. Opo. Meron po ba talagang hindi pagkakaintindihan po? Well, I think po like in any organization, I think lagi pong nag-i-exist naman yung healthy discussion at saka healthy arguments. So, as far as I'm concerned po, lahat naman po nung mga dinudulog po ng mga empleyado ay sinusubukan po ng management na masolusyonan. And well, for me it's everything that's happening right now is all just part of yung healthy discussion po sa loob po ng organization. And ako naman po, sa part ko po, I just want to reiterate po that I am just a humble public servant, that I will do everything po na nasa akin pong kapangyarihan para po matulungan po yung mga empleyado ng PTV at magampanan ang desire po ng Pangulo na maging number 1 po yung PTN. Opo. Lahat ng para maging number 1, kailangan maayos natin yung mga healthy po na yan, Kasi una, ma'am, meron lang po akong tanong. Kanina, sinabi nyo, ginagawa nyo ng paraan para maging regular na yung mga empleyado nyo. Pwede nyo pong ulitin po ba? Ibig nyo po sabihin, buong empleyado ng regular na? Right now po, we only have 100 plus, 120 Ma'am, mahirap maging number 1 ng employees.
But we have 500 COS, mga talents. So meron pa rin kayong hindi, Napakarami po namin talents, marami po kaming COS. And since 20 years ago po yung huling pagre-regular namin, ang plano po ngayon ay kumuha po ng approval from the Civil Service Commission para makapag-umpisa po kami ng proseso para makapag-regular po kami ng mga empleyado. Kasi itong 500 plus po ng mga COS or talents po namin, ay sila po ay may sahod lamang but wala po silang mga benefits na kagaya po ng mga regular Oo, employees. masakit yan. Kasi gobyerno tayo eh. Oo, dito din, malungkot din kami, may mga ganyan din. Pero dapat pinipilit na yan. Ano ba, pwede ba natin tanungin ng civil service? Meron ba tayong civil service? Asan? Ayun, attorney. Magandang ano po, attorney. Your Honor. Oh, total, magkakatabi lang tayo rito. Ano po ba ang sagot niyo po doon sa sinabi ni ma'am na makatulong ang civil service na maging regular yung mga tao ng PTV4? Your Honor, base po dun po sa sinabi po ng sa PTV po ito po ay kinakailangan din po ng kaulang budget po kung magke-create po sila ng mga posisyon na akma para dun sa mga empleyado po nila Alam naman po natin na ang gusto po ng gobyerno ay wala na pong contractualization. Ngayon yung CSC po mayroon po kasing issuance po yung DBM, COA, and CSC na dapat endo na po ang contractualization. Ngayon umalis po yung CSC, COA at DBM na po yung nag-issue na nagkaroon po ng moratorium na dapat matigil na po yung contractualization. Ngayon po kami sa Civil Service Commission, meron po kaming programa na tinatawag na Prime HRM or yung tinatawag po nating Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Ngayon, ang tulong po ng CSC para mas mapaganda po yung sistema at practices po ng isang ahensya, ina-assist po namin sila sa 4 na pillars. So kung mamarapatin po ninyo, bibigyan ko po kayo ng kaunting impormasyon patungkol po dito. Ang 4 na pillars na po yun ay yung tinatawag po natin na una po yung RSP, yung Recruitment, Selection, and Placement. Kasama na dyan po yung Learning and Development. Pangatlo po yung Performance Management at yung Rewards and Recognition. Ngayon po, doon po sa Prime HRM po na tinatawag, meron pong 3 stages po yon na kung saan ina-assess po ng Civil Service Commission kung ano na po ba yung maturity level ng isang ehensya. Ngayon, pag na-assess po ng CS yun, ina-assist po namin sila nang sa gayon ma-comply po nila yung standards na sineset ng Civil Service Rules. So, sa part po namin, minumungkahi po namin sa PTV4 na mag-accredit po sa Prime HRM. Nang sa gayon, mas mapatibay, mas mapaigting po nila yung kanilang internal na proseso. Nang sa gayon, mas mapabilis po at maging compliant po yung kanilang practices at sistema sa Sorry po, maputol ko po kay attorney. Ngayon po, wala sila? Hindi po sila So far po, wala pa po kaming na coordination? Opo, na Prime HRM compliant po ang PTV po. Opo. So mayroon po kasi yung mga stages na kung saan minumungkahi nga po namin, hindi lang po sa PTV, sa Pero lahat ng... attorney, nakausap niyo sila patungkol doon? Hindi pa po. So ngayon pa lang to? Ngayon pa lang po kayong nagkausap? Opo. Yun po ang mungkahi po namin sa Civil Service Commission. Opo. Ma'am Annalisa, narinig niyo naman po yung sinabi ng civil service. May ino-offer po sa inyo na pwede niyong gawin? Yes, Miss Jasmine po will answer. Sige As po. far as I'm concerned po, nung last month po or 2 months ago, we wrote a letter to Chairman Nograles po. Endorsed pa nga po siya by PCO Secretary Garafil para po makapag-commence po ang PTV ng implementation ng aming Table of Organization para makapag-hire po kami at makapag-regular po kami. So, I assume po dapat na familiar po kayo doon dahil yung sulat po namin at yung mga papers po ay nasa opisina na po ng chairman ng Civil Service. Nabasa niyo po ba yun? Yung sulat? Your Honor, we will look into that po. But for now po, i-coordinate ko po sa Office of the Chairperson yung po kanilang hiling. Pero ito pong pag-regular po, it will require po kasi funding. Hindi lang po ito Civil Service Commission po. Bali, syempre iaalat din po yan ng DBM na malagyan po ng bawat funding yung mga posisyon na i-create po nila kung nais po nilang mag-regularize. Ngayon sa part po namin, we cannot do so much but we can assist them po para mas mapabilis at mas mapaigting po yung internal na proseso po nila sa pag-hire at pag-select. Kasi base po sa atin, yung ating pong saligang batas, nakasaad naman po na employment in the civil service shall be based on merit and fitness po. Yan po. Oh, okay. Ma'am, maganda naman yung offer ng civil service. Gusto nila kayo matulungan. Pero talagang babagtak talaga sa budget. Talaga. Pero another problem naman yon sa DBM naman yon eh. Pero sana, We are way past that process already because we have an approved TO na 2015 pa nga po na hindi po in-implement ang past management. So, okay. So meron na.
Meron na po supposedly noong 2015. Unfortunately, Hawak nyo. yes po, at yun po yung hinahanapan po namin ng approval from the chairman para makapag-umpisa kami ng proseso. Unfortunately po, yung past managements kasi hindi po nila inattempt na i-implement po yung regularization na yon for various reasons po. Baka budget din. May mga bagay po tungkol po dun sa position, sa sahod, etc. na lately po na-resolve na po ng management, ng GCG at saka ng iba pa pong stakeholders. So we are moving forward with regularization po. And right now, attorney, ang hinintay lang namin is the approval of the civil service for us to convene and create our placement board so we can begin po the process of regularization. So yung trigger lang po na approval from the civil service po ang hinihintay po ng PTV right now. Pwede nyo bang gawin na yan, attorney? Total, kailan ang budget hearing nyo? Kailan ang schedule po? Tapos na po. Tapos na. Opo. We're waiting for the plenary na, sir. May plenary pa. Meron pa plenary. So, pwede pa natin ihabol to. Kailan kayo pwedeng mag-usap ng PTV4, boss? Your Honor, I will look into this po and I will coordinate as soon as I get the information po. And Pero sa inyo, ang concern lang nyo kung saan kukunin yung pera. kung, Handaan nyo silang tulungan. opo, Talagang, kasi meron na raw silang approval eh. ng DBM. Di ba, ma'am? Meron na po. Attorney, tulungan mo na. Sige po, I'll reach out po sa PTV, then I will give information po as regards the updates po Oo. to this honorable committee. Mr. Kailan po Chair. ang plenary nyo? Sir, we're just waiting po for the committee on So, pag-resume ng, siguro, mga November pa yan, ano? Yes, sir. So, meron kayong panahon. Opo, sir. Tingnan natin, attorney, ha? Tingnan natin, mga, palagay ko naman, sa salita naman ni Senator Tulfo, baka makatulong kaming dalawa sa pagdagdag ng pondo. Kung kung maayos niyo yan. Kawawa naman yung mga tao. 20 years, no? 20 years, sabi niyo kanina? 20 years ba? Opo. Mayroon pa pong higit pa, mga 25 or so. Almost 30 years na pong mga contractual. Hindi pa po sila nabigyan kahit isang araw na pagkakataon po para maka-enjoy po ng benefits. Oh. Recently po namigay kami ng certificate. At Certificate ng recognition po Ah, dahil sir. 25 years na po silang talent. meron bang pera yun? Nabigyan po namin sila ng mug. At kumain po kami ng pansit at saka pandesal. Bilang celebration po sa kanilang 25 years po with us. Sige, boss, ha? Natin, ha? Antayin po namin ng COMSEC kung kailan kayo nag-usap. Your Honor. Salamat po. Isa union. Meron po ba tayong union? Union dito? Union? Chair, Sir Gasis. Opo, ano po ang... magandang hapon sa lahat. Ano po ang makukomento nyo dahil kayo ang nai-involve sa usapan, yung mga manggagawa? Ano pong opinion po ninyo? Sabik na po kami dun sa pagbabago. Katunayan na para lang maging formal lang ang presentation namin, babasahin ko po yung kung papaintulutan nyo yung aming... okay. First of all, with the permission of the body, please allow us to thank the President of the Republic of the Philippines for the appointment of Ms. Annalisa Puod as the new PTV Network General Manager, who has clear vision and concern for the network and its employees. I'd also like to thank the committee chairperson, Honorable Senator Robin Hood C. Padilla, and Senator Rafi Tulfo for his 553 reso, and its esteemed members for giving us the golden opportunity to be heard and bring the attention to the sentiment of the workers and the government television. We also like to thank Senator Laurel Legada for her efforts at marami pong salamat. Ngayon tutuloy na po tayo dito sa mga hinaing ng Union. PTS concern and position paper and the implementation of Republic Act 7306 as amended. Since 1995, we have not yet experienced genuine reorganization. From the passage of Republic Act 10390 in 2013, or 10 years ago, PTV has had 10 network general managers. It's different agenda from others. What is being present and continues on the agenda, the procurement of transmitter leaving behind the employees' welfare and improvement of their status, except for GM Ana B. Puod, the current people general manager who has a clear vision on the network welfare and developing including addressing employees' long-standing problems and the PTV reorganization. The most disastrous management we had was in 2012 during Mr. Albert Bocobo terms as network general manager, which up to now we're still experiencing its ill effect. Mr. Bocobo crafted the PTV reorganization plan without proper consultation with the employees union, and his blatant disregard of the GCG guidelines and reorganizations. Unfortunately, the GCG Governance Commission approved the Bocobo reorganization plan just the same. As stated,
for every presidential election, a new set of management is being assigned to PTB, which affects the continuity of programs and projects of the networks, especially and ongoing approved plans pertaining to employees' well-being. May we also suggest, if possible, through legislation, to strengthen the selection of members of the board of PTNI. The replacement is assured. The PTA hopes that the new sets of board of members will be named as soon as possible. Kung pwede nga sana, imabanggit ngayon. The PTA also prays that through legislation, employees' rice subsidy, educational allowance, and pabuya be restored to us. These benefits have been with us since 1998. We are available anytime to discuss and shed light on these matters. We believe that benefits being enjoyed for the employees for so many years may not be taken away without due process of law. Whatever happens to non-diminution of benefits, the PTA also prays that through this committee, the present leaders of GCG Commission would honor the agreements reached during the NBank meeting between PTA and management, PTA management and the chairperson Alex Queiroz and his commissioners on January 23, 2023 pertaining to the re-evaluation of positions. The report of the ad hoc committee and re-evaluation of position with the endorsement of letter GM Annalisa B. Puod on the PTNI board resolution was submitted to the GCG Governance Commission on August 11, 2023. And the NBank meeting, the Governance Commission through the chairperson Queiroz has already given its pre-approval to the re-evaluation report as long as the report is approved by the PTNI board. PTA is also praying for the immediate approval of the proposed Employees Collective Association negotiation agreement. The employees CNA was submitted in 2020 and it is only now to GMPO that being discussed. Thank you very much. Salamat po, Mr. Florante. Opo. Meron pong gustong idagdag yung mga kasama po ninyo. Sa mga retired naman, si Nestor Racelis, sir. Baka gusto niyo pong dagdagan po yun. Kasi ito yung mga empleyado ngayon. Opo. Yung mga retired naman po. Magandang hapon po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Nag-retire po ako last month, August 21. Unfortunately, for every retirees ng PTB4, meron po kasing mga sinasabi na na-disallowed ng Commission on Audit. So yung mga benefits ng mga empleyado, otomatiko na ibinabawas sa terminal pay namin. Automatic yon. Pag hindi nyo makukuha ang terminal leave pay nyo kung hindi kayo pipirma ng waiver. So, katulad ko, napilitan ako, ayaw ko man, kailangan kong pumirma ng waiver para ma-process nila yung aking terminal pay. 152,000 ang allegedly ay hindi in-honor ng COA through yung kanilang sa audit report ay na-disallowed. So, talagang sa pilitan yon, kailangan pumirma ng waiver, otherwise hindi nila ipoprocess yung huli mong bayad. Nagtrabaho ako sa PTB4 for the past 39 years. Yes, marami kami mga kasama sa opisina. Tama sinabi ni GM Puod. Ang mga COS namin umabot na ng 20 years plus. Sa ngayon, meron kami mga empleyado na natitirang permanente, 135 na lang po. From the approved plantilla position na 766. Ngayon 135. Bakit nagkaganito? Kasi hindi nasusunod yung dapat meron tinatawag na turnaround na for every retirees, kung may mag-retire, yung next in rank niya dapat umaakyat yun eh. Automatic dapat siya. Hindi nangyayari sa PTB4 yon. Kaya hanggang ngayon, makikita nyo, noong 2015 at may mga nag-retire kami mga kasamahan, almost 100 plus na nag-retire, hindi po yan napalitan ng mga permanente ulit. Nananatili yan, kaya mga unit heads hanggang ngayon, mga OIC yan. Wala po yung walang tinatawag na succession o nararapat, sinasabi ng Civil Service Commission na through merit and fitness. Wala po yung merit and fitness kasi walang patuloy na pag-angat na career path ng empleyado. Hindi ito maliwanag. Alam namin yan, internal process ng mga opisina, pero sana planchado yon sa lahat ng government agency, dapat planchado na
nasisigurado, natitiyak ang pag-asenso ng mga empleyado. Ako, nag-OIC ako for the past 10 years. Siyempre, dahil OIC ka, walang dagdag na sweldo yan, mananatili yung, ang nadadagdagan ay yung trabaho mo, yung obligasyon mo, yung responsibilidad, pero hindi nadadagdagan ng sweldo. Mananatili ka lang OIC. Ang ibig ko sabihin, sir, sana, hindi naman siguro through legislation, ito pagpapatibay sana ng sistema sa loob ng government agency. Yun po isang dahilan kung bakit ang mga hinaing ng mga kasamahan ko at bakit gano'n nananatili silang contract of service. Actually, sir, last year, nag-propose ako sa former GM namin na yung mga COS na qualified, maiatiyat man lamang na maging maging contractual recognized by the Civil Service Commission na sa ganon magkakaroon sila ng mga benepisyo. Ito ay in-approve nung dinulog namin to sa field office ng Civil Service Commission. Hindi naman nila sinabing bawal yon kasi ang sinabi ng batas, kung kulang kayo ng mga tao, magdagdag kayo ng empleyado na contractual. And during their term, sila ay government employees. Na sa gayon, meron sila mga benepisyo. Hindi ganoon na nangyayari sa PTV4. Pag magdadagdag ng empleyado, contract of service. Ngayon, dahil nga ganoon ang sitwasyon, meron isang proposal na in-approve ng GM namin, ng GM Castillo nung araw, pero hindi ito umusad. May mga kumontra doon at hindi ito umusad. Sino po ang kumontra doon? May mga empleyado rin kami mga kasamahan na hindi namin maintindihan bakit ayaw nilang sana umasenso, di ba? Dapat umasenso yung mga kasamahan nila. Dahil hindi naman inutos ng batas na mag-hire kayo ng COS eh. Ang sinabi nila sa GAA, mag-hire kayo ng contractual. Kung kulang kayo ng empleyado, mag-hire kayo ng contractual. At sinisigurado na kapag contractual, meron kayong mga benepisyo. Sige po, Mang Florante. Salamat po. Para doon naman sa mga empleyado na eto ngayon, hindi pa nagre-retire at malapit ang mag-retire, marami kaming nakaka-encounter na problema na dinudulog nga namin sa inyo, no? At sana ma-resolve. Kagaya po ng tinatawag nating re-evaluation. Ang re-evaluation po dahil yan po dun sa implementation ng SSL, no? So yung SSL, 30% lang po dun ang nakinabang dahil sa hindi naging planchado yung implementation. So ibig sabihin, ang union naglatag ng re-evaluation para magkaroon ng proper justification at maiangat din naman ang sweldo ng iba. Yun ang pinakamabilis na pwedeng mangyari. So humingi kami po doon ng tulong para mapabilis. Yan po ay nakasalang na po sa GCG. Kaya kung sana ang GCG ay aksyonan yan, magkakaroon ng yung 30% na yun, dadami pa yun. No, at separated naman yun doon sa galaw ng tinatawag na reorganization. At isa pa po, yung presenting sitwasyon ng empleyado rito. No? Maraming beses kami nakikipag-usap sa PCO. Nandiyan naman sila ngayon. Gusto namin makausap sila para yung pinangako sa amin ni Secretary Cheloy ay mangyari, yung tinatawag ng pagbabago. So, ang sabi ni Secretary Cheloy, bibigyan ko kayo ng general manager para alisin ang mga sagabal sa pagtakbo ng PTNI o PTV4. No, bakit sa mabagal? Dahil sa tagal ng mga OIC na nandyan ngayon, no, hindi nila napapansin na kung ano yung pinaka dapat i-discharge ng network. So, ibig sabihin, hindi ito naging pabor, maging sa rank and file ang tinatakbo. Kaya kami, ang panawagan namin sa union, mapalitan yung middle management. At the same time, mawalang galang na po sa lahat. Yung mga overstaying board of directors. Mabigat yan, boss. Pwede po bang pakiusap yung overstaying? Yung po ay pakiusap lang namin. Kung gusto natin, Paano yung po nasabing overstaying? Ano po, ilang administrasyon na? Yes po. No? Katunayan, ang mga empleyado ngayon, kasi nagkaroon kami ng signature campaign at pinasa namin sa secretary ng PCO, na natanggap ito noong August 11. So yung signature campaign po napapaloob doon na mabawasan yung load, yung pabigat sa network. Kagaya po ng mga nabanggit ko at nadagdagan pa ng HEA, so yun po ang panawagan namin. Ito, pagpaumanhin po, pero kailangan namin bigkasin. Kasi
mahirap naman, lalabas kami ng network at magwewelga pa kami. Sila ito pinakamagandang venue para may Opo, parating po, na message. ayusin po natin yan, Mang Kurante. Salamat. Opo. Ngayon po, yun ang pinakabagandang pwedeng mangyari para magkaroon ng revert ang PTV kung gusto natin mag number 1 o kahit number 2 lang. Kasi hindi natin sinasabing hindi magandang ginagawa nila, hindi lang nakatono sa tamang proseso. Kasi hindi nila napapansin yung maliliit na kagaya namin, humihinga rin. Yun po ang panawagan natin. Yung genuine na changes o pagagandahin natin, titignan din natin na hindi lang equipment ang nangangailangan ng maintenance, pati tao. Pati yung prinsipyo, pati dignidad ng empleyado, kailangan din yun. Ay kahit mababang sweldo mo, kung maganda naman trato sa'yo, kagaya ngayon, mabigat kasi pinag-explain kami ng isang board of director regarding dito sa aming ginawang signature campaign. Ano pong signature campaign po ba yan? Naipasa po din namin sa staff ninyo, nandun po yan at nandun po yung mga signature at bawat nakalagay doon binibigyan ng isa-isang memo para magpaliwanag. So, naibigyan na po namin sa inyo yung mga dokumento na yan at humihingi kami ng tulong kung saan mga ahensya dapat idulog ang mga bagay na yan once and for all. Kung talagang gusto natin mapaganda ang serbisyo natin bilang mga empleyado ng gobyerno, kasama po kami dyan. Chairman, thank you. Maraming salamat po, Mang Florante. Sir Benhar Banikid, opo, ano po ang masasabi niyo? Overstaying ba po kayo dyan? Sa isang banda, medyo may tama yun eh. Kaya lang, ganito po kasi ang proseso dun sa appointment ng board. Nung magkaroon pa ni bagong pamunuan, automatic nagsubmit kami ng courtesy resignation. Kasi mandatory yan at requirement. Kaso hanggang ngayon, wala pang opisyal na sagot doon sa aming isinumite. Para niyo pong sinasabi, nung nagpalit ng administrasyon, automatic nagbigay po kayo ng resignation letter. Para bigyan ho ng malayang pagkakataon yung ating Pangulo para pumili nung kanyang tingin niya ay nararapat maupo bilang Opo. directors. Incidentally po, hanggang sa ngayon, wala pa pong naging official na sagot dyan. Ngayon, dahil wala pa pong official na sagot dyan, lumalabas holdover capacity talaga kami. Tanong, pwede ho ba namin iwanan ng ganun-ganun lang yung aming responsibilidad? Hindi po, kasi kakasuhan kami dyan eh. Bawal ho sa batasyon at wala ho akong balak sa loob ng 30 taon ko sa gobyerno na makulong dahil sa kababayaan ko sa trabaho. So, bilang paglilinaw po yun, wala ko akong balak. Kung tanggapin ng presidente na kami bilang mga dating board ay palitan, so be it. Kasi yun, prerogative ng presidente yun. Hindi namin pwedeng questionin yun. Pero hanggat hindi tinatanggap ang opisyal na courtesy resignation na aming isinumite, hindi rin ho kami pwedeng basta-basta babaklas sa tungkulin na nakaatang sa amin. Paglilinaw po. Pangalawa, yung mga gusto kong linawin na issue. Nung bagong-bago akong board yan, ako rin ho ang kumatawan sa negotiating body, ukol sa union, tungkol sa pagbibigay ng mga benepisyo, at sa CNA. At merong minutes ito. Ano ang sabi ko? Simple lang. Hanggat ang hinihingi ng union ay merong legal na batayan, may legal na batayan, at meron tayong pondo na magagamit, hindi kayo magdadalawang salita sa board. Mr. Gasis, alam niyo po yan. Okay. Now, ukol ho dun sa ibang aspeto. Well, yung iba hindi ko pwedeng sagutin kasi. Pero dahil naging board ako at naganap yung mga sinasabi nila, ay wala pa kami. So siguro, mas mamarapatin ko sa pahintulot ko ng ating chairman, baka po pwedeng yung mga taong involved, particular sa pagiging OIC, bakit hindi naging permanente, o bakit hindi ma-promote or whatsoever, mas mainam ho siguro na bigyan namin pagkakataon yung mga kasama namin sa likod na nakababatid kung ano yung kadahilanan para mas mabigyan ho natin ng linaw yung usapin na pinag-uusapan sa ngayon. Noon, Chairman. Magandang hapon po. Ma'am, kayo po ay hindiling na maupo ni Board of Director Benhar Banikid dahil meron daw po kayong mahalagang isasambit. Sige po, pakinggan po namin kayo. Mga ilang oras po ba yan? Sana po, sir, 5 minutes lang. Okay po, sige po. Opo. Sa issue po ng bakit po maraming OIC pa rin ang PTNI. As mentioned po kanina, sir, Chairman, yung PTNI po ang huling reorganization is 1995, and then po noong 2001 nagkaroon po uli kami ng konting paggalaw ng aming plantilla, which is the DBM approved TO, the Table of Organization. Since then, sir, hindi na po totoo po na hindi na po gumalaw yung aming plantilla.
because of some issues like po nung 2005, nagkaroon po ng EO 366 which is the rationalization law na nag-prevent po sa lahat ng government agencies na mag-freeze hiring po. So, from 2000 to 2005 po, so walang galaw po yung aming plantilla. So, meaning po, lahat po ng mga empleyado ng PTNI ay walang pag-promote, walang paggalaw. So, after that po, nagkaroon po, dumating po, prerogative po kasi ng management whether or not mag-fill up po ng positions because of the budget concern. And then po, dumating po noong 2012, dumating po yung batas ng RA 10390 which is the amended law of PTNI na magre-reorg na po tayo. So, na-approve po yung aming reorganization plan ng 2015. So, meaning po, pwede na po kaming gumalaw. However po, during the approval of the GCG, the union din, Mr. Homer Banda, nagkaroon po siya ng konting reservation on the TO or the OSSP po ng approve ng GCG. Ang sabi po doon ay hindi nagkaroon po daw ng konsultasyon. So dumating po kami sa punto na si Honorable Senator Peter Cayetano, sunulatan niya po si Mr. Bocobo, yung dating GM, na magkaroon muna ng pag-aaral po doon sa na-approve na GCGTO. So natapos po doon yung pag-aaral hanggang sa po nagpumalit na po yung bagong management which is Mr. Dino Apolonio, and then po doon sa period po ni Mr. Dino Apolonio nagkaroon po uli ng konting pagtigil nung proseso dahil po inaaral po nila kung tama po ba yung naging approved TO, kung yun po ba ay umaangkop sa operasyon ng PTNI kasi po ang naging reklamo po ng empleyado noon ay masyadong top heavy po yung mga positions. Meaning mas marami po yung boss, konti lang po yung rank and file. So, natigil na naman po yung proseso, and then dumating po ngayon yung administration ni Ms. Kat De Castro. Inaral po uli ngayon yung TO at nagkaroon po ng desisyon na mag-propose kami ng bagong TO using, humingi po kami ng tulong sa Development Academy of the Philippines, is the DAP, para kung sasakali naman pong doon po mariresolve ng lahat ng issue na top heavy, walang rank and file masyadong position. So nag-propose po kami ng bagong TO sa GCG which we submitted po around May 8 po. So, nasa GCG na po ngayon yung aming proposal ng aming bagong proposed TO. However po, during our meeting in July 3 po, nagsabi po ang GCG na since they have previously approved the GCG approved TO in 2015, yun na lang din daw po ang aming gamitin. Though may mga konting reservation po yung opisina, yung aming opisina because nga po top heavy siya, but because of that directives, ang ginawa po namin, nag-comply na lang po kami kung ano po yung hinihingi ng civil service which is the submission of the qualification standard of each position title and then submission of job description. Tama po si Ma'am Ana na ilagaantay na lang po kami ng sagot ng civil service para po kung sakaling ma-aproba na po yung aming mga qualification standard ng civil service, we can implement na po of the reorganization. Sir, maka-comment po kayo. Opo. Yung nabanggit ni Ma'am Myla is, ang reorg naman ngayon ay maraming kinontra namin yon dahil sa kadahilanan na napakaraming abolished position doon, no? With the presence of new general manager,
nagkaroon kami ng magandang solution. Instead na pagtalunan, nagkaroon kami ng solution. So, ibig sabihin, when it comes to reorganization, pumayag na kami doon. Although sabi nila, maraming lapses, that is, totoo po yun. Pumayag na kami, provided na magkakaroon siya ng amendments para ma-recover yung mga abolished position, which is vital sa broadcast. Okay na po yun. At tinatanggap natin paliwanag doon. Ang hindi namin nakikita naming malaking deterrent ngayon sa lahat ng actions na nangyayari, everyday situation dito, yung sistema po ng management natin. Kasi po, halimbawa, kagaya ng pinag-i-explain kami tungkol doon sa petition na ginawa namin, bakit nanggagaling ito sa Board of Directors, hindi sa General Manager? At ang question namin dito, dahil nagtitipid ang network, nakakapag-travel sila papunta ng Marawi para mag-visitation. So may mga ganun bagay, no? Sino pong nag-travel? Yung Board of Directors po, no? Kasi kami po, Ano pong meron sa Marawi? hindi ko po alam kung ano meron doon na wala doon sa network natin, no, dito sa national, kasi kami po hindi kami makahiram ng sasakyan dahil nagtitipid yung Channel 4. Actually, nagtataksi kami sa lahat ng pinupuntahan namin. Taxi po pagka cover kayo. Cover. Kung meron kaming ang union po, pag merong meeting sa labas, nagtataksi po kami kasi hindi na po kami pinapahiram ng network. Okay. Ng sasakyan. So, okay, dahil nagtitipid. Bakit naman sila nakakapag-travel pa? Aside from that, meron kaming request na monetization. Yung pong monetization, yung po leave credits po yan ng mga empleyado para po makapagbigay na naman ng tuition sa mga kanilang mga anak. Hindi ma-release dahil walang budget. So, sila nakakapag-travel pa. So yun ang mga simpleng bagay na tumatakbo sa network namin dahil hindi namin makita ngayon yung sincerity dito sa sitwasyon dito. Kung kaya kami po kasi mga bagong union officers, no? Iba po ang approach namin sa nakaraan. Kaya ang nakikita namin solution is magpahinga muna ang dapat magpahinga. Kaya kami humihingi ng tulong sa committee na to kung ano ang pwedeng igalaw natin dito. Ganun po. Apo, maraming salamat po, Ma'am Florante. Sige po, ano pong pangalan niyo po? Magandang hapon po, Senator. Hindi na po, ma'am, ha? Anong pangalan ni ma'am? Hindi na po. Kailangan po kasi kayong ma-recognize. Opo. Ma'am, bago kayo magsalita, tatanungin ko lang po sila habang sinusulat po yung pangalan nyo. Sir, Benhar, napunta daw po kayo ng Marawi. Ito po yun, sir. Kasi isa ho sa mandato at responsibilidad ng board, tayo mag-conduct ng audit. Opo, audit sa mga ginagawang proyekto ng ahensya. Ano po kayong proyekto sa Marawi? Meron po, yung may ginawa hong station doon. May istasyon na po doon. Opo, okay po. So, bahagi ho ng responsibilidad yun. Actually, 4 dapat na audit sa loob ng 1 taon na aming ginagawa. Isa pa lang ho ang nagagawa naming audit. So, ibig Kasama po yan sa mandato po ninyo. responsibilidad po namin. Opo. Ibig sabihin, wala ho kung nakikitang mali na gawin namin yung trabaho namin. Dahil responsibilidad ho namin, otherwise, maku-question naman ulit ho kami. Dereliction of duty yan eh. Ayaw naman namin magpapayos sa trabaho. Sabi ko nga, kulang pa nga ho kami ng 3. So, nagsasalang pa ho kami. And hopefully, hanggat maaari, kung kaya makatipid, bakit hindi makatipid? Wala akong problema ro. Kasi, dapat, hindi naman ayaw na namin makuha kami ng ganun. Dahil maliwanag naman sa amin kung paano dapat gamitin yung pera ng gobyerno. Now, sa usapin pong yun. Now, again, yung ukol ho doon sa usapin ng mga pati sa benepisyo, no? Gaya ng sinabi ko kahapon at maging doon sa sinasabing pagsasaayos ng mga posisyon ng mga tao sa gobyerno o sa PTV4. Katunayan, alam nila mamayla yan. Nagbigay ng directive ng board na hanggang 15 second week dapat October. Matapos na lahat yan. At ma-facilitate in coordination with the Civil Service Commission para makapagsimula na makapagpuno. Bakit po?
Totoo yun, sabi ni GM kanina, 100 plus lang yung aming regular employees. Tapos bulk ay nasa COS o JOs. Logically, sa isang organisasyon kagaya ng PTNI, hindi siya tama. Dapat, kung sakali man, dapat baliktad. Mas maliit na porsyento ang JO o COS dahil kumbaga contingent or merong specific functions na dapat lang tinututukan yan. At tanging sa paraan lamang na maisaayos mo istruktura at makapagbigay ka ng sinasabing tamang trabaho na may security of tenure, mas mamomotivate mo yung mga tao sa PDD4. Incidentally po, hindi nga ako ganun sitwasyon. Kung kaya nga ang board ay buong puso nagbibigay ng suporta to the point na from time to time, chinecheck namin yung mga corresponding bodies na nakatutok para mapabilis yung mga prosesong yan. Dahil gusto rin ho namin na magkaroon ng regularization dahil mahirap po talaga pagka wala tayong regular position, especially kapag kayong posisyon o trabaho ay napaka-critical tapos wala kang permanenteng nakatao dyan. Ay, salamat po, Mr. Banikid. Sir, ayon po kay Mr. Banikid, kasama daw po yun sa mandato nila na sila po ay umikot sa mga istasyon po ninyo. Mabuti naman kung gano'n no? Pero ang sabi nga nila nagtitipid O kung kami nga nagtataksi. Ang gusto nyo po, magkabuli na sila. Hindi gano'n. Kung sakali man, gagaling lang kasi doon ng, ng inspection team Iba para sabihin ko. Kasi nila po, nagtataas po ng kamay yung inyong general manager. Pakinggan lang po natin, Ma'am Durante. Okay, Sam, Ma. Your Honor, nung September 1 po, pumunta yung isang buong contingent ng PTV. Sa Marawi, sa Davao, yung mga pending projects po namin, nag-inventory kami. So, marami po kaming umalis at kasama po ako doon. And unfortunately po, Hindi niyo po kasama yung board nun? hindi po. Okay. Ang kasama ko po yung property, yung mga ilang taga-COA, dahil at yung mga taga-PMO, kasi bahagi po ng aming trabaho ay inspeksyonin po yung mga projects po na ongoing dahil magbabayad kami ng contractor, etc. etc. So, na-complete po namin yon. Yung isa po naming team ay 2 linggo nga po sa Davao dahil marami pong ini-inventaryo at chine-check po na existing at saka ongoing projects. So, nung unfortunately po, totoo po yun, nabilihan po ako ng ticket going to Marawi without my knowledge. At hindi po ako nakasama dahil hindi ko po alam na pupunta po pala kami sa Marawi. Ang ano ko nga po kagagaling lang po namin, so hindi po ako makakasama. Natuloy po yung lakad po ng board, yung aming pong 2 holdover po na board of directors. Umalis po sila, kasama po yung aming corporate secretary, yung legal assistant, at saka yung isa pong engineer na nanggaling na nga po doon noong September 1. So nag-inspect po sila doon. And yung pong kanilang cheque ay pinapipirmahan po sa akin. Hindi ko po napirmahan dahil meron po akong hinahanap ng mga document sana bago ako magpirma doon sa cheque. Hindi ko po napirmahan at ako po ay nagkasakit. At habang ako po ay masama ang pakiramdam, ako po ay namemohan nung aming pong chairman dahil hindi daw ko nga po pinipirmahan yung cheque at nag-abono po sila nung kanilang lakad. So, ngayon po, hindi ko po alam kung paano pong na-encash na po yata yung cheque. At nagpaliwanag naman na po ako kung ba't hindi ko po napirmahan agad. At yun po ang katotohanan doon. So, ngayon po ay dahil nga po may nahanap ko po yung basis po nung travel at binibigyan naman po ako ng board ng document from GCG na yun daw po ang nagbibigay ng mandato sa amin na maglibot po ng 4 times kung saan po kami mga proyekto. Hindi ko pa po nababasa yung document dahil hindi pa po ako nabibigyan. But they are planning po. So last meeting po namin, which is yesterday, nagpaplano po ulit yung board na
magta-travel po kami ulit sa Davao del Norte naman at saka sa Cotabato kasi may ongoing project din po kami. Ngayon po ako po nagbe-beg off po ako na wag na po akong pumunta doon sa Davao del Norte dahil nung September 1 nga po, ako po ay nag-inspection na po doon. So yun po yung situation po dyan sa travel na yan. Na naging part po ng, sabi po nila chairman, ay nagkaroon daw po ng white paper sa PTNI dahil yun nga po, may mga overtime po na 2013, 2014, mga previous years pa po na until now hindi po nabibigay ng PTV sa mga empleyado. Eh, ang ano nga po, nakakapag-travel po kami. Na sa patingin po ng marami, at ako rin po personally, kung nanggaling lang po kami doon ng September 1, at nandun naman na din po yung mga engineers namin to inspect, ako po kasi hindi naman po ako engineer, so I would not know po kung tama ba yung pagkagawa ng building na ito. So hindi ko po uobligay yung sarili ko na mag-inspect po or mag-audit kasi hindi ko po yun expertise. So yun po yung situation po dyan sa travel na po na yun. Tanungin ko po sa Pico, Ma'am Maralit, sila po ay nasa ilalim po ninyo, di ba po? Ang opo. TOCC. Paano niyo po ma-resolve itong ganitong sitwasyon? Kasi para po sa akin, pareho naman silang may mga punto. Opo. Siyempre, dahil gumagalaw mo po ang PTV4 sa maliit na pondo, siguro dapat talagang magtipid, di ba po? Paano po nila magagawa yung kanilang mga mandato na nandun pa rin po sa usapin na nagtitipid. Tama naman po kasi sila, pareho naman po silang may sinasabing tama. Mandato daw ng Board of Directors na tingnan nila. Ang sinasabi naman ng ating mga manggagawa, teka muna, bago kayo mag-travel, bayaran nyo muna yung mga utang nyo sa amin. Pareho po silang, meron po. Ano po dapat ang inyong aksyon dito? Tama, sir. Ang aming pong secretary, sir, ay patuloy din pong nakikipag-ugnayan sa mga respective parties po involved dahil nga po sila din po ang lumalapit sa PCO para humingi po ng tulong na maayos din po yung kanilang differences, sir. Evidently, meron pong mga hindi pagkakaintindihan through dialogue, sir, at patuloy po na pakikipag-ugnayan nga po sa both parties. Kumbaga ay sinisika po ng aming secretary, sir, to bridge the gap between the two sides po. Si GM Ana po ay patuloy din po na nag-a-attend at nagre-report sa amin sa PCO. Parang artista po. More or less. Contract of service po. Hindi, yung artista malaki bayad. Oo, sa bagay po. Kawawa naman yun. Kumbaga sila po yung self-employed po, kumukuha po sila ng sarili nilang SSS, SSS, sarili PhilHealth nila. at saka iba po. Ini-encourage mo naman, Sir Florante, na kumuha sila ng SSS. Yes po. Kaya nga po lahat ng paraan para ma-expedite yung pagre-regular kasi yung pinaka-the best. May SSS po sila, ang iba dyan, saka sa GSIS po kasi pag napasok na sila, naging regular, saka magkakaroon So, meron po kaming... Pero sana kahit hindi pa regular, encourage. kasama na po namin sila. May self-employed naman. Yes po, at yun po, PhilHealth. associate members po sila namin at may monthly dues, kaya nga lang hinold din po yung monthly dues namin ng COS. Pero nangangako naman po sila, ayusin na raw po nila. Ayusin na po di ba po? Lahat, ayusin na po, boss. Malapit na, boss. Konting-konti na lang dito. Baka may sasabihin pa si Coco Martin. Hindi nga po, yung sinasabi nga po na ayusin, kay GMA na po aayusin, pero sa iba, parang ayaw nila maayos Hindi, dahan-dahanin natin yan. Ma'am, ano ba? Meron daw ayusan, meron namang hindi. Oo nga po Kasi po ang nangyayari po sa amin, Mr. Chair, ganito po nangyayari. Parang may dalawang faction GMA na, tapos meron namang ibang grupo. Ano yung ibang grupo? Parang meron Little GM na sinasabi sa PTV. Little GM? Yes, opo. So, ang mga papeles namin, ang mga request namin, at binibigay namin kay GMA. Parang political na yun. Yes. Sino yung Little GM na yan? Kasama ba natin ngayon ng Little GM?
Actually po, Ha? Sino ba ang Little GM? Sabihin nyo na, boss. Bakit? yung aming pong Heya po, si Maria Cristina Stonerton po. Wala dito. Nandito. Ito po. Papahintulutan nyo bang magsalita? Gusto nyo ba silang magsalita? Meron pa tayong 30 minutes. Gusto nyo ba silang magsalita? Wag na, ma'am. Gugulo lang. Your Honor, gusto ko pong sabihin na yung mga ibang dahil ito po ay live stream at napapanood po ng Executive session tayo. Meron tayong 30 minutes. Gusto nyo? gusto ko rin pong Para matapos natin. Executive session tayo. Boss, executive session lang tayo lang matapos na ito. Ano lang, suspend muna natin. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!